1.2 million. Ang ina mo. 4 days, kuya. 4 days. Gago. 4 days. Tangay na history yan, tol. History yun. Kasi never pa ako nakasingil ng ganyan. Kuya, ewan ko, tsamba ba o talagang binigay sa akin ni God? Para sa'yo talaga yun. Guys, welcome sa another Tagalog Tuesday. We're in. Bagong ano na to, series na naisip natin ngayong 2025, ang mag-interview ng mga tattoo artists. So, let me introduce to you guys our new guest. Manong Lang. Champion ng Ink Tribe 2 beses. Last year, tsaka ngayon yung recently sa Black and Gray category. How are you? What's up? Okay lang naman, kuya. Tagay muna tayo. Anong pag-uusapan natin? Welcome, boss. How are you? Good. Kuya. Bago tayo mag-start sa palaliman sa tattoo. Saan nang galing ang Manong Lang? Teka lang. Ang totoong pangalan mo talaga, Mark Eris Alumisin. Tapos saan nang galing? Tinawag nila akong Manong kasi mahilig ako mag-drawing ng matatanda, kuya. Mahilig ako mag-drawing ng mga yung detalyadong matatanda na imagine mo, kuya, yung mga ganon. Tapos Diyan din ako nagsimula, yung mga detalyadong... tapos may inilaban akong painting, matanda yung drawing ko. Tapos ang title nun, Manong. Tapos nung nanalo yun, pinatarpaulin ako ng school namin. Tapos nakalagay yun sa tarpaulin. Manong. Kaya Manong na yung cloud sa'yo. Okay. Kaya yung mga klase ko, tinawag nila akong Manong. So, Tapos yun, ginamit ko na yung Manong. nanggaling yung Manong nung doon sa nagdo-drawing ka pa lang. Hindi ka pa tattoo artist. Opo, kuya. Okay. Can you tell us about your childhood? Pinanganak ako, kuya, sa Mindoro, sa Masipit, Calapan City. Born and raised doon. Opo. Tapos saan nag-start yung parang ano mo sa art? Tatay ko kasi po, kuya, isa ding artist. So, bata pa lang kami. Lahat kami magkakapatid, artist kami. So, bata pa lang kami. Namulat na talaga kami sa art. Pagdodrawing. Kaya, yun. Supportado yung tatay namin pagdating sa art. Kahit sang competition, sinasamahan niya kami. Meron man o wala, sinasamahan niya kami. Ginagawa niya ng paraan. Pero nagturo rin yung tatay mo, hindi? Po, hindi, kuya. Pero siyang una kong tinatuan. Yung nung marunong na ako. Teka lang. Kasi ayoko siyang tatuan ng yung beginner pa lang ako na ganun. Oo. High school doon rin, sa Calapan ka rin High school, kuya, doon to. Sa Community Vocational High School. Tapos nalaman ko, ano ka daw sa education? So, yeah, teacher ako. Tapos kaya nagtatato. Actually, kanina ko lang nalaman yun. Na ano kasi. Sa picture. Sa picture, nabanggit niya na dati pala siyang teacher. Natapos mo siya in 4 years lang. Opo, 4 years. Tapos nagturo din ako. Nagturo din ako ng art. Anong subject? Architectural drafting talaga yung major ko, kuya. Tapos nagturo ako sa art. Art talaga, hindi naturo na. Ang galing, no? Paano na-switch? Paano nag-jump sa tattoo yung usapan? Kasi, kuya, alam mo naman ng sahod natin. Sahod ng mga teacher. Hindi ka na sa sahod. Hindi kaya, parang ganun. Sobrang baba kasi ng sahod ng teacher sa Pinas, kuya. Kaya sabi ko, hanap kaya ako ng iba pang mapapagkakitaan. Tapos yun, nagpipainting ako. Portrait. Yun yung pinagkakitaan ko nung una, nung di pa ako nagtatato. Drawing. Mural, yan. Mga commission. Paano ka commission portrait. Matropa ka noon? Yung kumbaga, madami kang tropang artist. Oo, kuya. Marami akong tropang artist. May grupo kasi kami nun. Guhit Pinas Mindoro. So, iba't ibang medium yun. So, nagkakaroon kami ng parang... Sharing, no? Oo, sharing. Sa kada medium. Punta tayo sa pinakasimula. Paano ka na-introduce sa tattoo? Ganito kasi yan, kuya. May kakilala akong teacher din, si Kuya Christopher Sol. May gamit siya. Yung, alam mo yung, kuya, yung set kit ng... China. Galing Lazada pa, binili pa sa Lazada. Parang ganon. Tapos yun, sabi niya sa akin, punta ka nga dito.
may papatry ako sa'yo. Tatuan mo ako. Siya yung una kong tinatuan talaga. Yan yung una kong tato sa kanya. Wala pa akong alam sa as in zero, kuya. Siya yung una nagtiwala sa akin. Sige lang, gawin mo lang ako. Try mo lang. Kasi alam niya magaling ako mag-draw. Doon pa talaga yung pangalan mo eh. No? Tapos pinaperma pa niya yung siguro Pirmahan mo. Kumanan siya. pag uwi ko. Nakita mo na to, na healed. Hindi pa, kuya. Siguro pag uwi ko. Hindi ko alam kung kokoberan ko yan or Feeling ko para sa'yo, kuya. Kasi yung mga unang tinatuan ko rin, shout out kay Zoilo. Kabatch ko, yung nag-ano sa akin kasi ex-con. Galing siya sa kulungan dati. Tapos parang wala siya pakialam. Tatuan mo ko. Tatuan mo lang. Tapos nung umuwi ako, sabi ko, tara, coverat natin, ayusin ko. Ayoko. Sabi niya, kasi para masabi na ito yung mga... Ito yung una nating... Oo. Kaya huwag mo i-cover up. Para sa akin, siguro hindi niya rin papakover up. Pero wala ka pang interest nun na... Wala akong interest, or may kuya. As interest in, ka pa wala. na, shit, gusto ko mag... Kasi nagpipainting ako nung araw na yon, tapos pumunta siya para manood ba? Para matuto din. Tapos sabi niya, try mo kaya magtato. Try mo to para ibang medium naman. Shit, so kung wala siya, kung hindi ka niya sinabihan at kung hindi ka niya pinilit na hindi ka sana tattoo artist. Oo, kasi siya yung una talaga na gano sa akin. Pero hindi naman siya yung totaling nag-inganyo sa akin. Parang So laro-laro lang yan. oh, laro-laro lang yun. Namulat ako nung nakita na ako ni Master Jorgen Jose. Jorgen, oy, shout out. Shout out, Master. Jorgen, Master. Nakita niya ako sa competition. Una kong sali sa Mindoro. Anong Tattoo competition. Tattoo competition. Akala ko sa Bahag competition ng drawing, ganun, no? Hindi, competition ng tattoo na, kuya. na talaga. Trinay ko na. Sumasali ka na kaagad. Sumali na agad ako. Siguro mga nakasampung tattoo na ako sa mga tambay sa amin. Tapos sinubukan ko na. Yun ang maganda sa akin, kuya. Malakas yung loob ko. Ako din, ganun din ang ginawa ko noon. Kasi no choice eh. Parang doon ka lang siguro mag-i-improve pag Yun na, kuya. na-expose ka sa ganun. Kasi dalawa lang yan eh. Matalo ka man o manalo, may matututunan ka pa rin eh. May mga followers ako na natatakot daw silang sumali. Mga ganun. Kasi baka matalo, ganito. Na, Di, panalo ka sa lahat. nakaka-degrade daw pag natalo. Tsaka may makakilala akong ayaw na lang sumali kasi ayaw nilang matalo. Yung tinatoo ko, sarili kong drawing. Tapos yun, nakita ko ni Master Jorgen. Sabi ko, oh, itong batang to ha. Kaso, yung tattoo ko, wrong facing. Wrong facing nga lang. Yun, baliktad. Tapos yun, in-invite niya ako sa shop niya sa Mindoro. Sama ka sa akin. Pero sa Mindoro yung event na yun. Sa Mindoro, kuya. Pinamalayan. Anong year yan? 2018? 2019. Nakalimutan ko na eh. 2018, 2019. Wala talaga Oo, yeah. Pucha, bago ka pala. 2018, 2019. Mga ganon. Parang ang agwat natin parang 10 years. Kasi ako Hindi ko- nag-start 2009. 2009. Na nag-focus ako. Na nag-focus ka. 2009. Before that, may mga laro-laro na, may tinatapang Oo, sa sarili ko, ganun. Parang 2018 nga kuya ako nag-start. Pero laro-laro lang. Laro 2018. Tapos 2019, yun yung una kong competition. Yun sinasabi ko sa'yo na nakita ako ni Master Jorgen. Tapos yun, sinama niya na ako sa shop niya. Sabi niya sa akin, punta ka sa shop ko. After nitong Pero nandito na siya noon 2019. Dubai na siya, diba? Wala pa kuya. Wala pa nun. Kasi maalala ko na ang shop ko noon, Garhood pa. Bagong dating siya, dinalaw niya ako doon sa Garhood. Paano naman siya eh? Paliban-liban lang siya. Ako pala, Babalik pa-shop siya sa Pinas, diba? Ano yun? Parang may usapan kayo na tuturuan ka niya o tuturuan mo siya o parang Ano kuya? Yung parang kami. siya ang nagturo sa'yo. Tinuruan niya ako magtato, tapos hinahapayawan ko siya turuan mag-drawing. Nagdo-drawing kami sabay, tapos tinuturuan niya ako magtato. So Una ako, tumambay ka parang tambay-tambay lang ako. apprentice o tambay talaga? Tambay-tambay lang ako. Hindi niya ako tinuring na apprentice. Tinuring niya talaga ako. Ka na nun. Hindi pa ako teacher nun, kuya. Nung time na yun, nung nakita niya ako. Nag-ano pa lang ako nun. Graduate na ako nun, pero nagre-review pa lang ako nun. Tapos doon ako nagre-review sa ano niya, sa shop niya. Habang nag-aaral magtato, actually, mas nag-aaral pa nga ako magtato kaysa sa, mas pinagandaan ko pa yung tato kaysa sa, Pinapanood mo lang siya ng pinapanood. yun na. Alam mo yun yung hindi nangyari sa akin nung nagsisimula ako. Wala kang idea. Walang shop na pupunta. Alam mo, walang shop sa Baguio, walang mapapanood na live, wala akong matatanungan. Kasi ang talagang nag-ano sa akin, si JC. Eh, namatay nga siya. Si JC Palad. Kaya nga sabi ni Master, napakaswerte namin kasi nasa amin na lahat. Isusubo na lang. Oo nga eh, nandun na eh. Nandun na lahat. Talagang, grabe, sobrang daming artist na talaga sa Pilipinas. Napakaswerte nila talaga kasi nandyan na lahat, promise. Kasi yung time ko, 2009 ba? Pucha. Wala, Wala pa masyadong internet.
Hindi pa. Parang nagawa pa nga kayo Para- ng sarili niyong machine. Pumuputok pa lang yung yung Facebook, Instagram. May Instagram na, may Facebook na, pero hindi na parang compared na yun, na solid. So, balik tayo doon. Kay Jorgen, na-discover ka niya sa tattoo convention, di ba? Competition pa rin, hindi convention ko competition. Sa amin lang. Pero may mga dumadayo din, mga taga Manila. Kasi judge nun si Kuya Aldrin Ace eh. So yung mga kasamahan niya sa dinadala niya din sa Mindoro rin ba si Aldrin? Pusong Mindoro, si Kuya Aldrin Ace. Okay. Kasi yung mga tropa niya, taga Mindoro. Kasi feeling ko si JC Palad din, tumambay kasi siya sa galera. Kuya, masarap kasi sa Mindoro. Kaya tinatambayan talaga yun. Oo. Sabi niya sa akin, tara doon tayo maghina-hina sa beach. Gumanon siya sa akin dati. Pero hindi natuloy kasi nga ang layo ko taga Baguio. Una kong natutunan nun, pointillism, Kuya. Pointillism. Paggamit ng liner, sabi niya, liner ka muna. Base clock muna. Oh. Yun. Nakikigamit ka lang muna ng machine. Ang gamit ko pa lang na machine nun, yung coil na galing sa Lazada. Okay. Yung kit lang na may shader at liner. Tapos yun, nakikigamit ako ng Pero machine nung time na na yun, master. may mga road. Meron ako, may mga rotary na nun. After nung ang naging una kong machine, rotary. Handmade. Okay. Ni Kuya Dex Caliber, shout out Kuya. Excalibur. Oo. Tapos yun yung una kong naging pointillism muna yung una kong natutunan. Yung ginagawa ko, una kong ginagawa. Pinakilala niya sa akin sina Sed Cablar, si Kuya Ron Solis, yan. Mga pusong Mindoro din kasi yan, kaya Ganda kasi doon sa inyo yung sa beach. yan na ako, yeah. Ang pumupunta doon ng mga tattoo artists noon sa galera Kaya maraming nagagandahan. Tapos anong sumunod na nun nung after kasi After 2019 na kay Jorgen ka na, no? After nun, 2019, yun na, sunod-sunod na kuya. Pinasalin na niya ako ng pinasali ng competition. Di ba yung una kong sali kuya, wala akong nakuha. Pero may nakuha ako dun kasi nakita niya ako eh. Dun pa lang panalo na ako. Panalo ka na. Yun yung maganda kong nakuha dun. Ang mo dun, nagtiwala ka kaagad sa Yun ako kuya. hindi Feeling kasi talaga ako kuya. gusto mo talagang matuto. Gusto ko talagang matuto nun. Parang nung time na yun, decided ka talaga na mag-focus na sa tattoo. Kuya. Kasi kahit nagtatattoo pa lang ako sa yung mga tambay-tambay sa amin, kumikita na ako, may potential lang tattoo. Hindi lang to tattoo. Pati yung pinapapraktisan ko mo, mga tropa rin. Mga tropa din kuya, pero nagbabayad. 300, 500. Ganun din ako nung... Pangkain. Kasi madami akong kakilalang teacher. So yung mga teacher na kalala ko, syempre meron din namang budget yan. So yun, nakakasingit. Yung mga teacher, tatuan mo din. Oo, yung mga maliliit lang, yung mga minimalist. Tapos yun, sinasama na niya ako sa mga competition. Yun, yung nagturo sa akin. Experience talaga. Napapanood ko na sina Om, sina Dras, sina Kuya Aldrin. Alam mo, iba kasi yung, kasi may mga nagsa-start na tattoo na hindi sumasali sa tattoo competition. Kasi ang laking bagay ng tattoo competition, promise. Kasi sa akin, kahit wala naman talaga akong laban, sali rin ako ng sali noon. Kasi yung experience mo na, makukuha dun, yun, panalo ka na dun. Yung pressure sa ulo mo din na yung may oras, doon mo mapapractice yun eh. Yun yung hindi nila maintindihan. Minsan mabibigla ka na lang, kinaya ko to. Tsaka at 'di ba nung nanalo ka nung last year, 'di ba parang alam mo na yung mo kasi yung time frame, alam mo na yung alam mo na yung piece na gagawin mo. Kasi nga nangyari na sa'yo dati. Kung wala kang experience na ganun. Kaya dahil sa competition na yun, kuya, lumawak yung paningin ko sa tattoo. Sa mga nanonood, sumali lang kayo ng sumali na. Sali lang ng sali. 'Di ba? Yan ang talaga Tapos hanggang sa nung nananalo na ako, hindi mo sa pakiramdam. Parang gusto mo pa. Yun pala, yun isang tanong ko sa'yo. Saan ka unang nanalo? Unang sali ko dun sa nakita ko ni Master na nagtattoo ako ng wrong facing. Sumali uli ako dun, pangalawang beses. The next year? Opo, kuya. Same tattoo competition? Same tattoo competition. Parang yun sa'yo, Ink Tribe 1, Ink Tribe 2. Okay. Sumali ngayon ako ng bahag 2 yata, bahag something. Pangalawa kong sali, ako na yung nag-champion, kuya. Ina, 1 year lang? 1 year lang. Ina, grabe yun. Kasi kuya, ang laki talaga ng tulong sa akin nung pag-attend ng mga competition. Tapos hindi pa basta nagkaka-idea ako. Yun yung una kong champion. Ito yung gawa ko yun. Pakita mo dyan. Nandyan sa yung unggoy. Hindi pa man ganun ka... yung black and gray. Black and gray na may unggoy, may beer, at saka... Champion ka sa may pro category. Black and gray category. Okay. Pro category. Una ko sa alinan, pro. Tapos sabi ni Master, mag-pro ka na agad. Mas maganda yung magagaling yung makakalaban mo. Yan yun. Grabe champion ka agad. 1 year pala ako nagtatattoo yan, kuya. Ako din. Ang ko 1 year lang din. 1 year lang din. 1 year lang din. Kasi parang nagka-idea ka na sa una eh. Di ba? Pag yung next mo, parang alam mo na yung gagawin mo. Pag seryoso ka talaga, kuya. Ang laking tulong din nung makaka-attend ka ng mga tattoo event.
galing ka ng event, tapos pag uwi mo, gusto mong gawin to, ganyan, ganyan. Eh, pag uwi mo, magtitingin ka Oo, magtitingin ka ng mga... design. Mm. Yung una ko, ganun pala. Tapos titignan ko yung nanalo. Mm. Ito yung nanalo nung ano na yan. Tapos tatapatan ko ng tatapatan, itry kong mas maayos doon. Gawa ko. But hanggang sa next event, alam ko na yung gagawin ko. Pati yung oras, pati yung kung ano yung gagawin kong design, placement, ganun. Kaya madami akong matutunan talaga sa competition. Sa tingin mo, ikaw, kung sa Mindoro, paano mo i-rate yung sarili mo? Sa tingin mo, sikat ka na ba doon? So, kuya, sa Mindoro kasi, halos lahat kami marurunong eh. Tulungan kami, kuya, sa Mindoro. Makikita mo naman sa picture, lagi kami sama-sama. Sabay-sabay kasi kaming nasali ng competition. Takan talagang. Tapos, pag nagkakaroon kami ng competition sa amin lang, sa Mindoro, hindi namin tinuturing kasi yung sarili namin na magkakalaban. Oo. Parang banding lang namin yun. Kung sino manalo, after nun, pangkakain namin yung napanaluhan. Bukod kay Jorgen, may mga artist pa bang nagturo sa'yo? Madami, kuya. Kaya makikita mo sa mga gawa ko, kahit anong style, hindi man ganun ka pero nagagawa ko kasi iba't iba yung naging master ko sa Pilipinas. Sabay-sabay, kumbaga. Hindi naman, kuya. Or- Ang nangyari kasi niyan, kuya, ganito. Pumupunta-punta ka. Di ba si Jordan bumalik dito? Bumalik na kasi siya ng Dubai. So iniwan niya yung shop niya. So ako yung naiwan dun sa shop niya. Tapos yun, tinuloy ko na lang yun. Doon na ako nagtatato. Tapos parang sabi ko, Master, parang nung nawala ka, hindi na ako nag-grow. Kanino ba ako pwedeng lumapit? Tapos yun, sinabi niya sa akin, punta kay Edgar. Punta ka ng Manila. Kung kaya mong pumunta ng Manila, kung kaya mong sumugal ng Manila, pumunta ka doon. Ayun. Pinasis niya ako kay Kuya Edgar. Which is kaibigan din namin yun, si Kuya Edgar. Tumira ka sa Manila. Tumira ako kay Kuya Edgar. Tumambay din ako dun. Okay. Yun si Kuya Edgar yung nagturo sa akin. Si Master yung nagturo sa akin sa basic, diskarte, sa lahat-lahat. Talento. Sa kliyente. Pagdating naman sa Maynila, iba naman yung natutunan ko. Kasi kay Master basic lang. Pagdating ko sa technique sa which is nandun din naman yung mga technique ko pero mas na-enhance nung napunta ako sa Manila. Doon Tapos sa yun, Manila, si Kuya Edgar sa punto. Yun, tinuruan niya akong paano magpresyo, hygiene, gumawa ng malinis. Tapos yun, sina Kuya RJ Baha, Sino pa? sina Kuya Delio. tinambayan mo talaga. Tinambayan ko talaga yan. Sina Kuya Delio, sina Wala kasi Kuya Adolf, yan. Oo. Iba't iba yung natutunan ko sa mga yan. ang ganda ng mo kasi, meron kang option na ganun. Yung pwede kang umalis-alis. Mm. 'Di ba? Kasi ako noon, ako lang yung nagbabantay sa bahay namin dito sa Baguio. So hindi ako hindi ka pwede nang matagal sa gantong lugar. Every time na may convention, doon lang ako pumupunta. Pinapanood ako ng mga artist. Yung on the spot nila ginagawa. Swerte nga ako, kuya. Hindi ako makapagtanong kasi hindi ako kilala. As in, wala talaga. Oo, hindi ako makapagtanong. At least ikaw, Kaya nga, napakaswerte. nakilala ko na sa'yo, tinambayan mo hanggang sa nakakausap mo, di ba? At least. Ay ako, wala. Pag pinupuntahan ko sa convention na ganun, pinapanood ko lang sila kasi hindi ka makatanong kasi sobrang daming tao na nanonood din eh. Hanggang sa dinala ko ni Kuya Edgar kay Kuya Aldrin Ace. Isa sa pinakamagaling na tattoo artist sa Pinas. Oo, ngayon. Shout out, Kuya. Oo nga, nakita ko, nagtuturo sa Europe eh, no? Kuya, sinisibak niya yung mga taga-Europe doon. Nalo siya doon, no? Champion sa kagad. Champion talaga. Shout out kay boss Isa sa pinakamagaling na art. Para sa akin, yun ang number 1 sa Pinas. Aldrin Ace, no? Ganda kasi ng niya kasi sa siya eh, ang style niya wash, no? Kuya. Super high contrast. High contrast na wash. Nanonood lang ako sa kanya, Kuya. One week na nanonood. Nung tinuturuan ka niya sa mga ganun, vocal siya. Bawal, Kuya. May tinanong. Habang nagtatattoo siya, habang magtatanong, Kuya, ano yung timpla mo? Ganito lang, ganyan. Tuturo niya talaga, Kuya. Kuya, hindi siya madamot. Detailed talaga. Mukha siyang tahimik pag titingnan mo. Pero pag nagsalita na, ibang pagkatao na. Oh, detailed talaga. Detailed talaga. Kaya nagpapasalamat din ako kay Kuya Edgar kasi pinakilala niya sa akin si Baka nga yun mo Aldrin. nakuha. Kay Aldrin Ace yung pagka-black and gray mo na high contrast. Hindi mo pa rin makukuha kasi iba pa rin yung black and gray niya. Gifted talaga yung taong yun. Hindi mo talaga kuya makuha na sa talaga. Kasi talent na talaga kuya. Oo, talent experience. Normal lang naman siya pag nagtatato. Parang dahil lang. Normal lang. Pero pagkatapos na. Ayun na, no? Boom.
Ilang years lang yun? Parang 1 year lang na tumambay 1 year, sa kanin. Parang 2 years na, sa loob ng 2 years na yun. Sa loob ng 2 years na yun. Oh. Tapos nun, bumalik na ako sa Mindoro. Yun na. Nagumpisa na ako ng sarili ko. Nung umalis ka ng Mindoro, walang tumatao doon sa kay Joke? Wala kuya, pinasara na namin yun. Kasi, okay. pero pag galing ko Manila, pag uwi ko, sa bahay na lang ako nagtato. Teacher, naging tattoo artist. Teacher, naging tattoo artist. Pero ang laking tulong kuya. Sobrang laking tulong. Yung sahod ko na isang buwan, kaya mong kitain ng ilang araw lang sa pagtatato. Ganun din eh. Masisilaw ka din ng konti sa pera eh. No? Kuya. Practical lang kuya. Oo, practical. Practical lang. Kasi hindi naman ako mayaman, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Oo. Pero ang galing din, no? Bilis ng progress mo. Paris, 2018. As in, ano talaga kuya? Yun yung tumulong. So parang 8 years ka palang nagtatato. So sumunod doon, paano ka napadpad ng Dubai na? Kagagawan to ni Kuya Bagro. Nakita niya ako sa isang bar. Kasama ko yung mga tropa ko. Tapos sabi ni Kuya Bagro kay Master, yun yung bata mo, naglalasing, broken hearted. Tapos yung tumawag sa akin si Master. Tumawag sa akin si... Pero broken hearted ka. Broken talaga ako nun, Kuya. Shit. Pero hindi naman ganun, hindi ko naman dinadamdam yun. Wala naman yun. Oh. Pero parang joke lang yun. Oh, pero totoo. Totoo. Pero Totoo na broken hearted ako nun. Pero hindi yung dahilan kaya pumunta ako ng Dubai. Parang sabi kasi ni Master, dito ka na lang, mas magandang tatusin dito. Tapos yun, sinugal ko agad ko ang magandang nangyari naman nun para sa akin talaga. Kasi nung time na yun, December, anong year to? 2020, papasok na tayo kaya sa COVID time. COVID yun eh. Ba't COVID ka pa time. dito? Tapos yun, cross country ako from Malaysia to Dubai. Mag-isa mo. Mag-isa ko lang. Buti nakaalis ka. Malakas loob ko kuya. Yun ang isa sa maganda sa akin. Malakas ang loob ko. Lahat. Hindi ka question sa... Hindi naman kasi teacher ako eh. Oo. Ano ako, may lisensya ako. Pinakita ko lang na may trabaho. Nagkatrabaho pa ako nung time na yun. Sabi ko, Okay. parang alam nila na babalik din ako. Nung bumalik ka from Manila, bumalik ka ng Mindoro, nagtato ka sa bahay mo pero nag-apply ka as teacher. Or Ano kuya, parang paano? ano na ako nun, nag-resign na ako nun eh. Pero nung bumalik ako, nagtuturo ako as an art teacher. Naggawa kami ng parang may naging yun na yung may shop ka sa bahay mo. Okay. So parang naging part-time mo yung tattoo. Part-time ko yung tattoo. Tapos meron kaming art tutorial. Yun, art tutorial. Pinagsabay mo talaga. Pinagsabay ko yun. Hindi ka tinanong doon. Wala. Ang nirason mo lang is Babalik pa rin ako. bakasyon lang. Bakasyon lang. Parang gift ko lang sa sarili ko. Ang ano kasi, may dala akong camera. Mukha lang talaga akong turista. Ako noon, ang entry namin Singapore. Maluwag pa nun, nung time na yun. Ay hindi, Malaysia din pala. Malaysia ka din. Malaysia din. Oh. So maluwag pa nun sa Pinas. Sa Pinas lang na Maluwag pa makalabas. makalabas. Oo, noon nung time namin 2013. Ang ano doon kasi hindi chine-check ng ano yung bank account, yung mga ganun, wala noon. No. Chinecheck pa rin kuya. Noong time na yun, chineck yung bank account sa'yo? ko. Ah, Ang maganda naman nun, buti na lang, may laman talaga. Kasi nagtatato na ako nun, nakakasigil na ako nun kuya talaga eh. may ipon ka. Mm. Okay, pagkarating mo sa Malaysia, nagstay ka doon ng ilang araw? Ilang araw lang, 3 days. Tapos, pinaprocess na yung visa ko. Dito, as visit din. Tapos yun, 3 months. Pagdating ko naman dito kuya, diretso ako kay Master. After... Saan to? Sa Riga? Sa Riga kuya. After nun, ilang buwan lang yata, COVID na. Sumalas. Malas. Malas kuya, pero nakakatato naman kami nung time na yun, ang daming client nun. Pero nung nag-lockdown na talaga, as in bawal na talaga, yun yung time na struggle talaga. Tapos na-accident na pa yung nanay ko nun. As in yung ipon ko, wala. Padala sa... Hindi ka umuwi. Hindi ako umuwi kuya. Ang hirap. Mahirap kasi sarado mga airport. Mahirap kuya. Tapos wala rin akong pagkakakitaan din sa Pinas. Tapos nung COVID time na yon, pakonti-konti ang kliyente. Oo, pakonti-konti. Pero meron pa naman. Malakas kuya. Malakas. Ako aminin ko sa'yo, promise, sa buong entire career ko, COVID time. ang pinaka Di kuya, malakas talaga. kwan ko. Kasi hindi sila makaalis. Sarado lahat ang mga airport. Tapos less working hours. Kumbaga best time para tapusin nila yung mga tattoo nila. Yung nun yun. Grabe, yung umabot ako ng 6 months nun. Fully book. Talagang ano. Oo, full Malakas na kuya, malakas. time na yun. May month yata na nagkaroon ng lockdown. Parang yun, natakot kasi kami. Riga, mahigpit sa Riga eh. Mahigpit sa Riga, may mga pulis talaga na naikot. Tapos kailangan paglabas mo may Permit pa. may permit ka.
Kaya hindi kami makalabas. Swerte yung mga kasama namin sa bahay. Palit siomay, palit bigas, pagluto mo ako, paglaba mo ako, palit tato. Ganun ang bayad. Tapos, nung time kasi na yun, kuya, umuwi si Master. Ako nun, pinanghihinaan na rin ako nun kasi COVID time. Kasi namimiss ko din yung pamilya ko eh. So, parang gusto ko na din umuwi. Tapos, hindi pa naman ako kilala. Nagtagal siya sa Pinas ko. Naipit siya sa Pinas na. Kasi hindi na basta-basta makabalik dito. Yun yung time na sasama dapat ako pero sinabi ko kay Master, paiwan muna ako. Tetesting ko kung kaya ko. Kung hindi ko kayanin. Ayaw mo mag-isa ganun? Oo, kung kaya ko mag-isa. Kung hindi ko kayanin, uwi ako. Doon na nagsimula kuya, yung ano ko. Ano mo minarket yung sarili mo? Kasi dati, di ba, dikit ka kay Georgen. So, ang may kliyente si Georgen. Si Master. Pero Pinapasahan ka niya ng kliyente. hanggat maaari ko si kuya, isa sa tinuro niya sa akin, gumawa ka ng sarili mong Pangalan. way, pangalan, sarili mong paraan. Nagawa-gawa ako, tinatyaga ako talaga kuya. As in, nakikipag-usap ako sa tao, kahit sa labas. Lahat naman tayo nagsisimula sa ganun. Kuya, makikita mo may tato. Kuya, kanina ka ganyan, artist ako, ganyan. Ba, gusto mo magpatato? Oo, ganun din ako dati. Sa gym ako nag-start ng mga ganyan. Yung mga ganun, pupunta ako sa makikipag-usap ako, ganyan. Sa sariling sikap rin talaga. Nandun yung sariling sikap, pero may tulong kasi din ni na Master. Kasi kung wala sila, wala din naman ako. Sa akin, sa experience ko dito, 11 years na ako dito. Sa tao talaga, kailangan mo talaga mag-alaga ng kliyente. Yun na. Hindi mo pwedeng tatuan, tapos goodbye. Next, hindi pwede. Kailangan mong i-check. I-check mo yung kliyente mong yun. Balikan mo, kumustahin mo. Kumusta na yung tattoo mo. Tsaka dati nag-offer ako ng libreng touch-up. Oo, kuya. Libre touch-up. Ginawa ko din yun. Hanggang ngayon, di ako naniningil ng touch-up. Kasi parang back job yun eh. Diba? Depende na lang kasi malalaman mo naman kung talagang Kasalanan niya. niya o kinamot yung mga ganun. Sinuwerte lang ako nun, kuya. May isang kapitan ng barko. Parang bumaba sila, Pinoy? hindi kuya, Italiano. Kapitan mismo. Nag-inquire siya sa akin, backpiece. Nakita ka sa Facebook. Sa IG kuya, nakita niya ako sa Instagram. Tapos yun, nag-inquire siya. Tapos trinay ko lang na magpresyo ng ganito. Pumalag. Sabi ko, Pwede ba natin malaman kung jackpot to. magkano yan? Jackpot to. Pwede ba kuya sabihin? 4 session kami. Siningil ko siya every session 25k AED. Backpiece. Subok lang yun kuya. Pero kung bababa, pwede ko nang papatulang ko na yun ng 10k per session. Pero pumalag kasi nakita ko yung portfolio niya kuya. May mga gantong sasakyan, may mga... Big time talaga. Big time talaga. Tinry mo lang talaga yung presyong yun. Try ko lang talaga kuya. Pero O talagang pinupunta mo talaga yung presyo Yun yung time na yun din kasi kuya, nagpapagawa na ako ng bahay. sa Pilipinas. Oo. Yung dream house ko para sa magulang ko. Ah. Para sa akin. So, kailangan ko ng pera nun talaga. Mm. So, tirinay ko lang. Sa kanya ako nagsimula dun sa kapitan na yun. Tapos, lahat ng tao niya sa barko. Ako nagtatato sa kanya. Ako nagtatato sa mga ano Cruise ship yun, cruise ship. kuya. Sinuwerte ako doon. Tapos parang networking na lang din. Yung kaibigan nung tinatuan ko, Umami na ng dumami. Hanggang- So every baba niya, nagawan mo. Ginagawan ko siya. Hindi kuya, 4 days kami straight. Hindi niya kasi kaya kuya ng isang Tirahan, oh. tirahan. So ang ginawa ko, 4 na fix. Baba muna, tapos basta 4 session kami kuya nun. 25k one day dito. Putang 25 next session dito. 100. Yun ang kauna-unahan ko sa buong buhay ko na nakasingil ako ng ganun kalaki kuya. Guys, Yun ang unat. kung hindi nyo nare-realize yung pera ngayon, Hindi po ako 100,000 dirham times 16, sabi mo na. Hindi, 12 pa nun kuya, nung time na yun. Ay, 12 pa. Times 12. Sa ulo ko yun kuya. Kasi tanda-tanda ako talaga yun. 1.2 million. Ang ina mo. 4 days kuya, 4 days. Gago. 4 days. Tangay na history yan, tol. History yun. Kasi never pa ako nakasingil ng ganyan. Kuya, parang ano lang yun. Ewan ko, tsamba ba o talagang binigay sa akin ni God? Para sa'yo talaga yun. Kasi alam niya na na kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pampagawa ng bahay, ganyan-ganyan. Binigay niya talaga sa akin. Tapos na yung bahay. Tapos na kuya. Ang galing ng Sobra. Sa ibang Pilipino dito, ipaglo-loan nila yun, tapos babayaran nila. Yun na kuya. Kung teacher ako nun, Ilang araw ka lang. kuya kung teacher ako nun, ilo-loan ko yun tapos hindi pa ganun kaganda yung bahay. Kaya doon ka siguro mas naging solid na mas pinahal mo yung tattoo, no? Kaya mas sabi ko,
Salamat sa mga, salamat talaga sa mga taong tumulong sa akin kasi kundi dahil sa kanila, hindi ko nagagawa tong ganito, hindi ko nabibili tong mga ganito. Hindi ko naman pinagyayabang. Actually, hindi ko pa pinagyayabang sa SOCMED yan. Never kong pinost yung mga napupundar ko. Dito lang. Only in Quarog TV. Kasi gusto ko kayong ma-inspired ba na ang tato, wag niyong ilalang yan. Oo, wag yung nilalang lang. Kasi kuya, doon nagsimula yan sa lang. Bakit nagtattoo ka na lang? Na-experience mo rin yan. Kuya, na-experience. Kasi graduate ako ng Ano pa ako? Nurse ako. Nurse ka kuya? Licensed nurse ako. 2006. Lagi. Tapos nung nagtattoo ako, parang ang tingin sa akin ng mga tao, noon dati mga tropa ko. Ba't ka nagtattoo na lang? Raulo na to. Tangina. Graduate ng nurse? Oo, tapos nagtattoo. License. Oo, kasi hindi nila alam yung behind the scene, di ba? Yung bigla ka na lang may magpapap na, uy, shit. Buti na lang talaga ko yung may supportive akong magulang. Hindi nila ako pinigilan na yan ang desisyon mo, anak, go. Kasama ko, sinamaster, ang daming tattoo ng mga yan, di ba? Pero hindi sila nagalit na. Hindi ko yan. Supportive sila sa akin kasi nakikita naman nila na kumikita ako eh. Ako noon, feeling ko yung ate ko. Kasi yung ate ko ang nagbayad ng tuition fee. Siya nagpaaral sa'yo. Nagpaaral sa akin yun. Parang sumama yung loob. Hindi na natin maiwasan yun, kuya. Pero nakita niya yung progress ko sa tato. Sumuporta rin naman sa banda ko. Sure kasi passion nyo rin. Di ba? Yun, kuya. Masaya kasi ako. Every time na may nagagawa ka kasi ang sarap sa feeling, no? Ang sarap. Kahit pagod after nung... Lalo pag tuwang-tuwa yung kliyente, di Yun ba? na. Doon pa lang, bayad ka na. Oo. Ngayon ko lang sinare yun, kuya. hindi ko pinopo sa SOCMED dyan. Shit, gago history yun, pre. 100K sa 4 na araw. Pero yun na yung una't huli ko, kuya. Pero okay naman yung mga singilan ko pa rin ngayon. Teka lang, iniisip ko kung mayroon ba akong ganong kalaking... Wala talaga eh. Sa 4 na araw, siguro hanggang 50. Wala lang 50. Siguro meron. Kasi meron akong time na 3 malalaki sa isang araw. Na tuloy-tuloy. Mahina kasi yung pain tolerance niya, kuya. Kaya pinor session namin. Tang-inang galing. Galing talaga. Pero tayo wala pa rin namin cream, no? Wala. Kaya nga naging 4 days kami. Hindi matatapang ang Italian, ha? Kasi ang dami kong mga... Lalo na dito sa part na to, kuya. Sobrang siyang masarap. Kaya hindi ko masasabi yung gawa ko na sobrang pulido dun eh. May mga Italian din ako na solid dito magpagawa. Talagang malakihan yung gusto nilang gawin. So don't get me wrong. So yung mga nagpataturin sa'yo ng mga kasama niyo sa barko, sinigil mo na rin ang belon or Hindi naman iba yung singil ko. Pero kasi yung iba maliliit lang eh. Iba na yung Presyo ko sa ano. Pero yun yung tumulong sa akin sa mataas pa rin. Pero yun yung tumulong sa akin kasi hirap magpagawa ng bahay sa atin sa Pinas, kuya. Every week kailangan magpadala ng ganito. Mas mahal pa yung labor kaysa sa materials eh. Oo. Lalo na ngayon ha. Ito yung Wala pa lang siyang bakod. 4 na araw. 4 na araw. Hindi naman sa awat na Galing yun. ewan ko, binigay talaga ni God, kuya, sa akin time na yun. Hindi para sa'yo talaga? Every week na ako pagpadala ako, saan ko kinukuha to? Sabi ko, every week Tapos pa. mga puti na yun, tuloy-tuloy na yung mga puti. Tapos tuloy-tuloy na yung mga puti kong client. Dito kasi sa Dubai, meron kang Sobrang daming client dito, kuya. mapipik na isang grupo na yun yung magpapa-boost sa'yo ng solid. So, kuya, matanong ko lang. Taon ako sa Anong una mong naging trabaho dito sa Dubai? Sa gym? Kasi, napilitan ako noon, wala na akong visa. Kinausap ko si Jermaine. Kasi si Jermaine dati sa Gold's Gym siya. Sales siya sa Gold's Gym dati. Akin isipin mo, ako na pala sa'yo. The next day, interview agad ako. Nakuha ko kaagad. Pero ang baba ng sahod ko. 3.5. Kinaga mo talaga. Kinaga ko yun. Jermaine. Speaking. Oh, speaking. Speaking of the devil. Siya ang nagkuhan sa akin. Siya ang nagpasok sa akin sa... Kasama ko pa rin dito hanggang ngayon. 2013 yun Ay, 14 pa. Talagang hindi mo talaga kinakalimutan yung mga tumulong sa'yo. Ngayon pa rin. Kasama ko pa rin hanggang ngayon. Tapos, ang oras ko noon, kasi opening ako lahat. Opening sa umaga. 3 o'clock gigising ako. Alas 5, guys, ito, isipin nyo kung gaano grabe yung pagod kasi 5 a.m. ang dapat nasa gym na ako magbubukas ng AC, mga equipments, ako magse-set up ng reception, ilaw. Ako i-set up ko talaga sa opening ng gym. Tapos, ang trabaho ko 5 o'clock hanggang 2 p.m. sa reception. Nakatayo lang ako doon Walang upuan. Hindi ka pwede umupo sa reception. Tapos, uuwi ako ng Dera, magbabas ako. Tapos, Dera ka din nagsimula, kuya.
Aldin. Halos lahat talaga sa mga sinulat sa Aldin. Sa Aldin. Sa Aldin. 5 o'clock to 2 o'clock yung trabaho, everyday yun. Tapos once a week ang day off ko. Ang sahod ko, 3,500. Yun nga, magbabas ako, tapos magme-metro ako, pauwi ng Aldin. Pagkarating ko ng Aldin, alas 5, nagsischedule ako 5 o'clock. Wala akong kain. Kumain ako ng lunch, yung sa lunch ko lang doon sa trabaho. Pag uwi ko, alas 5, tattoo na kagad yun. 2 half sleeve. Kaya doon ko na-enhance yung bilis ko talaga. Na kailangan ko matapos yung half sleeve. Namilib nga ako dun sa late ka na. Ang laki pa nung tinapos mo. So, next tayo, sa ano naman? Sa technicalities. So, nag-start na tayo kanina sa machine. Sa machine. Yun nga. Power wallet. Wala critical turk yung gamit ko. Sa ngayon. Sa ngayon. Bakit yun ang napili mo? Meron ka rin naman mga ibang ginamit mo? Oo, madami na. Sobrang dami ko nung nagamit na machine. From coil to rotary. Dati nun, ang hili ko mangolekta pa ng mga unmade rotary machine. Tapos nakaranas ako ng, yun nga, yung una kong legit na machine. Scion. Ano ito? Scion ba? Oo, sayang. FKA sa yun. Tapos lumipat ako sa... RCA pa yun. Oo, the RCA. Tapos lumipat naman ako dun sa Bishop. Yung sinasabi ko sa'yo na 3.5 ng Bishop. Sa V-Shock mo, nag-3.5 ka ba na yung sa 1 mo? Yun sa 1? Hindi kuya. Kasi meron akong 3.5 na yun eh. Nagagamit ko pa rin yun hanggang ngayon. Okay. Pero yung di ano pa rin yun, RCA? Phantom Rotary. Yun, Phantom. Yun, Phantom Rotary. Na-try ko rin. Yun yung una kong 3.5. talaga. 3.5. Doon ako mas na-enhance yung gawa ko. Kasi sobrang na-love ako sa Phantom. Ang ganda kasi. Ganda. Ang gaan niya kuya kasi. Yun din ang gamit kasi ni Kuya Andre Days. Kaya sabi ko, yun ang gamit ni Kuya Andre Days. Ang galing-galing ni Kuya Andre Days. Bukan ko rin. Baka gumaling ako. Parang wala lang sa'yo. Oo. Pili ka kagad, no? Hindi, syempre, kumikita ka na. Kumikita na tayo nun eh. Tapos yun, sumunod na machine ko, yun na. Trinay ko yung 5.0 ng Power 1 at saka 4.0. Liner at saka shader. Tangin na, di dalawa mo. Dalawa ko yan kasi may client ako no, nang kwento niya, may client ako na, itim. Oh. Tapos sabi niya sa akin, after ng session namin, hindi daw siya makapag-sell ng pera sa akin. Kasi siya Black American. So sabi ko naman, parang ninis-scope ako nito. Parang alam ko na ito. Pero malaki yung nagawa mo sa akin. Malaki yung nagawa ko sa kanya. Sabi ko, bili mo na lang ako ng machine. May laman daw yung niya, pero hindi daw siya makapag-send ng pera dito sa account ko. Kasi US. Okay. Kasi trick from US. Tapos ganung halaga. Sabi ko, bili mo na lang ako ng machine dito sa site na to. Sinili niya ako. So wala naman akong balang bumili. So dahil duda lang ako, yun, sabi ko, ibili mo ako. Tapos yun, binili niya. Ayun, nagkaroon ako ng... I-share natin guys kung talagang nasa magkano ang Power 1. Power 1 Sa ngayon. nasa, nasa 5K AED. Pero pagdating na dito, maabot kasi ng gawa ng tax. Nasa 6K. 6K pala as 6K plus. 6,000 times 16. Dalawa yun, kuya. Pag sa Pilipinas mo bibilhin, 100 plus yun. Sa mga 200 pesos. 100,000 pesos. Tapos dinalawa mo pa. Dalawa, kuya. Kasi Tattoo machine na yun. Marami akong reviews na nababasa na maganda talaga siya. Top dalay naman talaga. Ako rin rin talaga ako. Nag-try ako ng FKI. Pero parang hindi maliit kasi yung kamay ko eh. Hindi mag-fit sa kamay ko. So hindi mo nakasundo. Pero maganda din siya ha. Maganda siya. Ako din, hindi ko rin nakasundo siya. Usok niya okay. Pero nung ginamit ko tong Power 1, Wala. naiiba ako. Yung 5.0. Diba? Sabi ko kasi, yung 4.2, nabibitin kung minsan sa linyahan. Kaya ang mentality ko, parang, why not? 5.0. Punin ko na nga yung 5.0 tapos practicing ko na lang yung locking grade ko sa 5.0. Yun ang ginawa. Kaya nag-stick ako sa 5.0. At least yung 5.0, magagawa ko lahat. All around. Lahat. Pre, lahat talaga. Liner. Kasi kung minsan yung 4.0 or yung 4.2. Sanayan lang din talaga ako yan. Nasa sayo pa rin. O yung 4.2, hindi talaga, minsan nabibitin sa linyahan. Hindi ko yung 4.0 lang. 4.0 lang yata. 4.0. 3.5, 4.0 at saka 5.0 ang Power 1. Wala yata. Walang 4.0. Sa needle, ano ang ginagamit niyo? Ang dami ko kasing trinay, kuya. Pero hindi ka pa rin nag-stick sa isang brand. Ngayon, nag-stick ako sa isang brand, Mas Pro. Liner at saka shader. Yung violet. Minsan, gumagamit ako ng 23 curve mark ng MO.
Bagpin. Bagpin. Ewan ko, nakakasundo ko siya. Gis, no? Nakakasundo ko siya. Pero mas talaga pagdating sa liner at saka shader. Matulis siya. Matalas siya. Matigas na matalas. Oo, matalas. Kasi may mga needle kasi na pag i-shading mo parang sobrang lambot. Pag bagpin eh, parang ang daling pasira ng needle. Diba? So kapag nag-shading ka na ganyan, ano yung parang... Iba-iba ko yan. Yung enduro, may Crossachi, may scribble. Hindi Iba-iba. ka nagsistick sa isa. Hindi, Style. depende sa style ko yan. Stroke sa isang stroke. Hindi. Depende sa style talaga. Kasi dito naman kasi sa Dubai, Iba-iba. kailangan flexible ka talaga sa kung anong paggawa sa'yo ng client mo. So, doon na papasok yung iba't ibang style dapat yung alam mo. Dapat sabihin natin yung mga nag-start na dapat testing talaga nila lahat yun. Hindi wag ka Suso ko mag-stick sa lang isa talaga. lang. Pero maganda din naman yung may isa ka lang style kung wala ka sa Dubai. Oo, mayaman ka. Oo. Pero kung nasa, Senaryo ka ganun. kung nasa Dubai ka, Hindi mo. maganda na rin. Wala, sa Pinas, kahit sa Pinas, ganun din naman ba yun, diba? Oo, kasi alangan itaboy mo yung mga nag-i-inquire sa'yo. Ay, hindi ako gumagawa yan. Yung ink. Ano ang ink mo talaga? Sa black and gray na lang tayo Okay, kaya black and gray. Oo. Ngayon sa black and gray, ginagamit ko yung Pantera. Yung set ng Pantera. Set na namin pinibili mo. Set na yung binibili. Yung set na yun, kumbaga ilang battles. Ilang... Apat na yun, kuya. Pero ang ginagamit ko lang sa apat na yun, yung XXX, Tribal, at saka yung yun yung puro. Light Yun yung puro. Yun yung puro. Ang ginagawa ko kasi dun, yung timpla ko, yung XXXX, apat na timpla kasi ako eh. Yung Tribal, isang puro, tapos 75% ng puro, lalagyan ko ng tubig. Tapos light sumi na, tapos kalahati ng light sumi. Hindi ka nagtitimpla ng puti or ganyan. Hindi ko yun. Puro wash yun, no? Puro wash lang. Yung set na yun is gray wash set. Gray wash. Sa pag-design. So, paano ka... Siyempre, procreate tayo. Procreate. Hindi ko dati kasi layout artist na talaga ako sa school namin, publication. So, marunong ako pag talaga. Yung iPad, yung Procreate, kailan ka lang natuto niyan? Dito lang, nung nakabili na ako ng sarili kong iPad. Kasi dati, Photoshop lang talaga ako. Sa Computer lang talaga. tapos sa pen. Yun, nakagamit din naman ako. Pero hindi ko gabayan ko yan. Talagang, Ang hirap eh, no? Sa computer ka nakatingin. Yung Sa kamay mo iPad. nasa yun. Shoutout pati kay Kuya Alan Mandi. Isa siya sa Hindi. Alan Mandi, the best. Pumunta yan dito kasi sa Dubai, Kuya. Yan, pinakilala din ni Master Jordan. Oo nga. Isa siya sa nag-seminar sa amin. 4 kami nun. Si Master, ako, tapos may isa pa eh. Tinuruan niya kami kung paano gumawa ng design, composition, ganito. Tapos, seminar. Pinasahan niya kami ng mga, mga brushes, mga brush Sa Procreate. sa Procreate. Kumala na yun dito. Sa kanya nang galing yun. Meron ka rin nun. Wala ka sa... Wala ka ba? Hindi nga ako marunong mag-install ng brushes eh. Madali lang ko eh. Papasa ko lang. Pero basic lang ang alam ko. Layers, delete, ganun lang. Siya yung sa amin. Ganito pala to. Kuya Alan Mandi. Kuya Alan. Sa buong tattoo career mo, sino ang pinaka-solid lang talaga na tinitingala mo na artist? Sa akin kung Sa style na ginagawa mo yung black and gray. sa black and gray, kuya. Yung talaga, sa gawa. Yung Kaya talaga Aldrin Ace talaga, kuya. Aldrin Ace. Aldrin Ace. Walang Solid kasi no? solid. Sa wash Sa wash. Wala. So, Kasi, solid Hindi, talaga, kuya. never ka nag-try ng gupit. Nag-try ako, pero pa rin eh. Gusto ko pa rin yung madilim. Nakita mo yung gawa ko kay Ray Alba yung gawa ko. Pero hindi ko talaga Pero trinay ko naman. Yun yung opaque ko, ganun. Kaso nadidiliman ako eh. Parang ina-apply ko pa din yung gawa ko sa black and gray na madilim. Kasi tinry ko yan dati na nag-bake. Pero hindi ko na-trip. Kasi ang style pala dyan, parang colored. Yun pa, pag opaque. Parang colored yung... Kasi nga parang yung kulay yung... Di ba? Yung black and gray talaga ko Dark gray. Pero yung wash, Aldrin Ace talaga. mahirap. Mahirap Doon na ako nag-start. Pero mahirap gumawa ng akala na iba black and gray lang. Mahirap gumawa ng Yung wash. wash na black and gray. Mahirap. Pumitim ka lang ng doon, unlike ko, colored. Magkamali ka, pwede mo pang, di ba? Mahabol. Sa black and gray, lalo na portrait, Oo. magkamali ka lang ng isang beses, mapasawsaw ka lang sa black. Nakasakot nga. Nakakatakot gumawa ng black and gray ko. Ano ang mga naibigay na sa'yo ng pagtatato mo?
in 7 years na tattooing? Una sa lahat, kuya, yung karoon ako ng sariling bahay, lupa. Sa tingin mo ba, sa pagiging picture mo, makukuha mo yun in few years, in 7 years? Makuha ko siya pero napakatagal, kuya. Hindi katulad nung, ewan, Diba? 2 years, 3 years yata nung Ang 2000. maganda dun kasi, nakapagpatayo ka na ng bahay, extra ka pa sa... Yun na, kuya. Diba? Nabibili ko pa yung Bili mo pa yung mga logo mo, mga look, machine na hindi mo kayang bilhin na sa Pinas. Oo, no? Ganong halaga. Katulad nun, nung mga machine natin, Power One. Ang laki niyan kung sa Pinas, sa Pinas, parang magkano kayo? 100K. Yun, bibili ko na yung mga gusto kong machine. Yung bago ngayon, yung Critical Turf. Dati, pangarap lang natin. Ngayon, dati ko yun naka-partition lang ako. Tapos ngayon may sarili. Ngayon, may sarili na kaming flat ni Mrs. At dahil sa tattoo, naalala ko yung Mrs. ko. Dahil sa tattoo. Dahil sa tattoo. Picture na yung misis. Ayan, si At Mrs. congrats pala. Congrats pala. Thank you, kuya. Ilang months na si baby? 5 months na, kuya. Yan yung gasolina ko ngayon. Di ba? Kaya mas Iba, no? inspired ako. Iba. Sa tingin mo, good decision talaga ang pagiging good artist sa pagiging picture. Good decision talaga, kuya. Kasi ano ko din naman eh. Hobby ko din naman yung pagdodrawing. Na related din sa tattoo. Minsan, kala natin magaling ka mag-drawing. Pero pagdating sa tattoo, parang madali lang. Iba parehas. Kailangan mo pa rin aralin. Aralin ba? Pero malaking tulong na marunong ka din kasi mag-drawing. Marunong ako sa drawing, pero hindi ako ganun kagaling. Pero ang sinabi ko sa sarili ko, no, imbis na ubusin ko yung oras mag-drawing, ubusin ko yung oras pag-tattoo. Kasi 90% ng mga nagpapatattoo sa'yo, may sarili na silang design. Hindi naman ikaw yung pwedeng mag-design ng para sa kanila kasi ito nga yung gusto nila, di ba? So, on the way na inaaral ko ang tattoo, doon na ako nag-aaral na. Kung paano sana yung galibag ng ganito, yung composition, yung shading, yung natin lalagay ito. So, para sa akin, ang i-advise ko sa kanila, habang nag-aaral ka ng tattoo, aral ka rin na isabay mo yung mag-drawing. Kasi important. Malaking tulong mo. Oo, kasi kung hindi mo alam yun, di ba? Kasi parang fundamental si Okay, sa lahat, guys, thank you very much. Hanggang dito na lang kasi medyo, 12 midnight na. Okay, nahanap ka na ng asawa mo. Hindi naman supportive yung asawa ko. Okay, ang goal kasi natin dito, guys, is para, alam niyo yun, maka-inspire para ng mga tattoo artists dyan na mga nagsisimula or gusto pang magtattoo. Sa 7 years mong pagtatattoo, ano yung pinaka-solid na maisi-share mo na life lessons or learnings sa buhay na pwede mong i-share sa mga tattoo artists na magsisimula at magsisimula pa lang, ano yung may advice mo sa kanila? Along the way? Sa napakaigsing sagot ko, kuya. Wow. Laging sinasabi ni Master. Sinong master? Si Master Jordan. Si Master Jordan kasi. Pansin mo sa lahat, kuya ang tawag ko, kahit naging master ko. Pero si Master lang hindi natawag kong master. Kasi siya yung unang-una talaga eh. Pinaka-solid. Pinaka-solid. Lahat. Sa lahat. Siya yung kasama ko. Siya yung sinasama niya ko sa ganito. Pero tanga na, natatalo mo na siya ngayon eh. Pero hindi ko tinuturing na ano yun eh. Kasi ang panalo niya, ang panalo ko panalo din niya eh. Tama yung nanalo. Itong nanalo sa yung tribe. Ako at saka si Kuya Sabrid Bagro. Eh sino ba kami? Kami yung estudyante niya. So proud na proud siya sa amin dalawa. Galing. Nung nag-usap-usap pa, binatukan kami din. Mga bata ako lang kayo. Yun na kuya, balik tayo. Ang may share ko lang talaga. Una sa lahat talaga, huwag mo kalimutan yung masterclass. Yung nagbigay sa'yo ng talento mo. Siyempre. Siyempre, huwag mong kakalimutan talaga. Laging sa kanya pasasalamat. Laging yung sinasabi sa akin ni Master Jordan na laging mata sa langit, paa sa lupa. Sa lupa. Humble lang lagi. Tapos maghintay ka lang ng yung time mo. Kasi dadating at dadating sa'yo. Ako, hindi yung nangyayari sa akin. Hindi naman to biglaan. Hindi ko naman sinasabi na successful na ako kasi nandun pa rin ako eh. Nag-aaral at tuloy-tuloy pa rin. Ako rin lagi mo sinasabi sa mga nagtatanong sa tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy kasi matututo ka sa sarili mong experience. Walang katapusan pag-aaral natin sa tattoo. Talagang tuloy-tuloy lang. Yun. Humble lang lagi. Tapos huwag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa'yo. Yan. Yun lang talaga. Matik, no? Kaya sa tattooing huwag mong kalimutan yung mga taong Importante kasi yung importante yung mga nasa paligid.
Kaya pwede ko ba pong pasalamatan kuya yung mga Go ahead, my friend. maraming salamat sa mga taong yan, tumulong nga sa akin yan. Master London, Kuya Adrenis, Edgar Sapunto, sina Kuya Delio, sina Kuya Ron, sina Kuya Alan yan, yung mga yan, sina Kuya Wag, Salamat sa Pangasar, yun nga, sina Kuya Adol, sina Kuya Diva, Kuya Aldrin, Dami, no? Ganda ng grupo. Oo, kuya. Kasi alam mo, Sa mga group, ang mga Oraps Boys, para sa ano, kung may nakalimutan man ako. na-engage ako sa samahan niyo sa Solid yung samahan namin kuya, tulungan ko. Siyempre kuya, sa number 1 supporter mo ngayon, yung family ko at saka yung asawa ko. Yung family ko. Ayan. Nay, tay. Ayan. Dito na po ako sa Huawei. Bigyan na dyan. Maraming salamat sa pag-unlock. At salamat kay Kuya Cuaro. Salamat sa Salamat sa welcome. opportunity na to kuya. Salamat at binigyan mo ako ng gantong oras. Kasi Basta ikaw kuya. ako busy din. Sorry. Tangkay na. Basta ikaw, sabi ko naman, schedule lang natin kuya. Sorry na. Sorry. Walang problema dyan kuya, basta ikaw. Kung nagtato ka, di kumita ka na sana, di ba? Hindi kuya. Iba pa rin yung makakapag-share tayo sa ano, Oo nga, at least. kapwa artist natin. Oo, madami silang natutunan. At grabe yung story mo din pala. Kulang ba kayo kuya? Hindi ko pa nasabi lahat yun. Hindi pa sabi lang. Bakit pa yun? Shortcut lang, pero solid. Thank you kuya. Thank you very much. Salamat sa opportunity. Nakilala ka na nila. Thanks po. Yan. See you next time. Susunod natin si Awel Galvez. Yun.